Alright, maglalagay po tayo ng 2.5 engine support. So, may kasama na tong airbox bracket. At the same time, rubber link stopper. Yan, tinatanggal na po natin ang kanyang airbox. Gamit lang po tayo dyan ng T10, tsaka gagamit po tayo dyan ng Phillips screwdriver. So, pag naalis na po natin, pwede na po natin hilayin ang kanyang U-box or compartment box. So, may konting kasiklipan lang po yan, dahan-dahan po para iwas po putin sa mga clips. At dito, medyo malinis naman ang kanyang engine. At ito naman, matatanggal tayo ng tambutso. Gamit lang po tayo dyan ng 14mm at 10mm po sa ilalim. So, alisin po natin yan para may alawas po tayo sa pagtanggal maya-maya. So, dito, alisin na rin po natin yung V-shape. Gamit po tayo dyan ng star Allen wrench. So, medyo special tool dyan. Medyo mahirap hanapin. At dito, 10mm. Ang original po niyan, Phillips screwdriver po na mga screws. So, mga tinuturo po natin dyan ay alisin po natin. At dito, nalis po natin yung kanyang headlight. So, ganyan na po ang pagtanggal ng headlight. Walang sikwat-sikwat. Hilahin lang po natin yan. So, yan, pag naalis na po natin, tanggalin din po natin yung mga screw ng araro para magkaroon po tayo ng allowance at may lipat po natin yung cable. Kasi po, pag yung hindi po natin to linipat, mahirapan po ito at mag-iipit po yung cable. So, yan, naalis na din po natin yung screw dun sa dibdib niya. Dito, nalis din po natin yung underneath fairings po natin para maalawas po tayo. At dito, nalis na din po natin yung airbox. So, yung tinuturo po natin dyan ay alisin din po natin yan. Nagamit lang po tayo ng 10mm. Yan, 17mm. Yung ating tinuro, parehas po yan, 17mm. At inaalis din po natin dito yung connection ng shocks. Alisin din po natin yan yung stock cable para ma-reroute po yan. Nilipat lang po natin yung pwesto para hindi po yan umipit pag kumakabig po tayo or nag-u-turn tayo. So yan, hilahin lang po natin yan. Okay, sir, nahila po natin. Medyo mahirap lang po, dahan-dahan lang. Pero pag nainis kayo, guntingin nyo na mga sir. Ito lang. So, yan. Alisin lang po natin yan. Sikwatin nyo na po yan. Hanggat para may reroute lang po natin. Yan po natin sa idandaan. Pasensya na po kayo sa pag-video pa natin kasi sa pangalan po ang nagagamit po natin yan. Ano po is may turo po namin yung tamang position po ng cable para hindi po ito ulit. Then po natin siya ilalagay sa may baba po ng step floor. Hindi na po sa dating pwesto kasi iipit po doon. So, yan po ginagawa po natin is routing po ng cable. In case po na mag-return tayo is hindi po ito iipit. Hindi po ito mag-automatic na repair kasi nabibinat po yung ito dito natin na-reroute. So, yan. Talaga na po yung ginagawa po namin na pag-reroute. Wala na pong kabig dyan. Wala na pong automatic brake po dyan. So, yan. Ilalagay lang po natin dyan ulit. Kailangan po na nag-mixer para mas mapadali po ang ating paglalagay ng engine support. So, yan. Inalis na po natin dyan sa dating pwesto. Dyan po. Inalis na po natin mga dyan. At andyan po yan original. Linipat po natin dun sa loob. Yan po yung position niya po sa baba ng makina. Yung cable.
So yan, magbabalik na po tayo ng mga kahon. At yan po, gamit po tayo ng 17mm. May turo na po natin kanina. 49mm po yung pang kontra po natin sa at yan po, buksan na po natin yung axle. Medyo pang makalawang po talaga. I-re-reduce lang po natin mamaya mga guys. Maris po yung kalawang. Huwag po natin nakakalimutan na maglagay po ng bangkito o tinatawag na maliit ang upuan dito sa yun. Yun po yung tutulong na sasalo sa makina o sa motor. So yan, alis na po natin yung engine support. Yan po yung stock at nilagay na po natin yung rubber stopper at yung bago engine support. Minsan na po kayo at mabulis po ang ating pyramid dahil matugot po talaga makita yung engine support mga po. Yan, alisin po natin yan. 10mm lang po yan at yung cable po ng 8mm. Alisin po natin yung cable ng radiator. So yan mga sir, nailagay na po natin yung engine support. Konting magic lang po, hila lang po natin. Mas maganda po talaga na may kasama po kayo. Yan po yung mga inaris po natin para hindi po mabinat.